Ang akala ng lahat ay talagang nagbago na itong si Moira. Subalit iba ang kanyang motibo dahil nagbabait-baitan lamang siya nang sa ganun ay hindi na siya tuluyang saktan ng mga tao na nasa loob ng kulungan. Alam niya kasi na napapahamak lang siya tuwing gumaganti siya. Kaya naman minabuti niyang magkunwaring maging mabait sa lahat upang tigilan siya, lalong-lalo na sa mga grupo nga nitong si Madam Lutos. Umiiral na naman ang sobrang katangahan at pagkasanti-santita nga nitong si Annalyn. Naniwala siya sa drama nitong si Moira. Nagulat nga itong si Lynette sa mga ikinikwento ni Annalyn. Sinabi ni Annalyn sa kanya na mukhang sincero na at naging mabait na nga itong si Moira. Bagay na ipinagtaka nitong si Lynette. Nakuha man niya ang tiwala ni Annalyn, subalit itong si Lynette ay punong-puno ng pagdududa sa ginagawa nitong si Moira. Batid niya kasing madalas magpanggap itong si Moira. Ayaw nga sanang payagan ni Lynette itong si Annalyn na sumama sa naturang medical mission sa loob ng kulungan dahil maari nga mapahamak siya, lalo't alam niyang naroon nga itong si Moira. Subalit sadyang mapilit nga itong si Annalyn. Ang iniisip niya kasi ay talagang nagbago na itong si Moira. Naniwala siya sa pakulo ni Moira. Maging ang kanyang anak na si Zoe ay gumagawa din ng paraan upang linlangin itong si Annalyn. Nakuha din niya ang loob nitong si Annalyn. Kaya naman, gamit niya ni Zoe itong si Annalyn upang kumbinsin ang kanyang tita Giselle na pasamahin siya sa naturang medical mission nang sa ganun ay magkita sila nitong si Moira. Bagay na tinututulan nga noon itong si Giselle. Subalit nga sa paningin niya ay talagang utol lamang niya itong si Annalyn. Wala talaga siyang kadaladala sa mga nagdaang nagpangyayari sapagkat lagi lamang siyang naiisahan sa mag-inang ito. Bilang banda, tuwang-tuwa naman itong si Carlos dahil hindi nga siya nilaglag ni Moira nang magtanong nga itong si Giselle kung sino pa nga ang iba niyang kasamahan at sino ang tumutulong niya upang makalikom ng pera. Inako lamang yun ni Moira. Tas nga itong si Carlos, ngunit hanggang saan ba niya ito itatago? Walang lihim na hindi nabubunyag. Sa kabilang banda, ito namang si Giselle ay hindi mapalagay. Batid niyang nagkukunwari lamang si Moira nang sa ganun makahanap ng paraan at panahon ng paghihiganti laban sa kanila. Kaya naman sinabi niya sa kanyang isip na kailangan meron siyang gawin. Meron siyang naiisip na plano. Sinabi niya rito na ano kaya ang mangyayari kung si Lynette na mismo ang makakaharap ni Moira. Tala, maayos nga na naganap ang naturang medical mission. Tuwang-tuwa din itong si Zoe kahit papano nabawasan ang kanyang stress at lungkot dahil nakita niya ang kanyang ina. Awang-awa siya rito, subalit wala siyang magagawa sa sinapit ng kanyang ina dahil kagustuhan rin iyon ni Moira at nararapat din na magdusa siya sa loob ng kulungan. Pasasalamat nga ni Zoe sa pabor na ginawa nitong si Annalyn. Kaya naman lalong nagkalapit na nga ang loob nitong magkapatid. Samantala, isang pangyayari naman ang magbibigay ng hudyat sa kanilang lahat. Dahil ito nga si Moira ay lalapit kay Annalyn at meron itong kinukuha. Ano kaya ang gustong gawin ni Moira kay Annalyn? Meron lang ba siyang iabot na bagay o sasaktan niya itong si Annalyn? Yan ang ating pakabangan sa lalang umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap. Please subscribe. Thank you.